matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, isang masaya, maaliwalas at mapagpalang umaga mga ka-RCEP. Ngayon po ay Miyerkules, ika-30 araw ng Agosto. Ayan, malapit-lapit na po ang atin pong Burr months. Talagang sumisilip na si Jose Marichan sa inyong mga Facebook newsfeed at nakikita nyo na nga po siya na ready ng kantahin kung ano man po yung kanyang kakantahin tuwing Burr months. At welcome pa rin po tayo dito po sa atin pong programang ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Katuwang po natin ang DZRD Sunshine Radio. Live na live po dito po sa radyo at sa Facebook pages ng DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region Facebook page. Narito po tayo sa ating Usapang RCEP kung saan natin pong tatalakayin at pag-uusapan ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program. Kasama po natin ang mga implementing agencies, mga benepisyaryo at mga eksperto po ng programang ito. Inyo pong makakasama ang inyong lingkod, Gail Paduac, at kasama pa rin po natin sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar, at Miss Camila Manalo. Makakasama nyo po kami alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, tuwing Martes at Miyerkules hanggang buwan ng Setyembre. Kaya naman po patuloy po ang atin pong pagsubaybay dito po sa atin pong programa. Ayan, kamusta naman po ang lahat sa atin at sa mga naapektuhan pa rin po ng pag-ulan-ulan sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon. Narito po ang ilan sa mga paalala po sa atin na kung hindi naman po tayo binabagyo or malakas pong ulan, patuloy po tayo sa mga normal na gawain po natin sa bukid. Siguraduhin po nating matibay at maayos ang imbakan o kamalig ng mga produktong binhi tulad po ng palay at mais at iba pang produktong gulay o prutas upang hindi po bumaba ang kalidad ng mga ito. Ipagpatuloy pa rin po natin ang paglilinis ng kapaligiran, lalo na ang daluyan ng tubig para maiwasan ang mga pagbaha at pag-us-os ng lupa. Gumawa po tayo ng mga kanal para po ipunan ng tubig o small impounding reservoir upang may magamit na tubig sakaling magkaroon ng kakulangan. Dito po sa ating rehiyon para po sa lagay ng mga pananim at sakahan. Sa ilang lugar po ng sakahan, ang paghahanda ng lupa at punlaan ay patuloy. Ang mga lowland at irrigated rice farm areas ay nagsimula sa unang pagtatanim habang ang ilan ay nasa transplanting, vegetative at reproductive stages. Ang paglalagay ng pataba, patubig at pamamahala ng peste at sakit, pagtanggal ng mga damo at pag-spray ay nagpapatuloy din. Ang pagpapatuyo at paggiling ng mga inani ng mais ay patuloy ding nagaganap at kung patuloy po ang mga yan, syempre patuloy din po tayo maging ligtas sa sakit. Stay safe, stay dry, and stay hydrated. At binabati pa rin po natin ang mga na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ngayong araw pong ito. Happy birthday po sa inyo. Sa mga may anniversaries, happy anniversaries. At sa mga kung meron pa pong mga gumagraduate, happy graduation, congratulations po. Ano man po ang inyong mga pinagdiriwang sa araw pong ito, pwede po kayong mag-shoutout sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan dito po sa ating Facebook livestream comment section. At dito lamang po yan sa DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. Para po sa ating pagbabalik tanaw sa ating pong talakayan, nakasama po natin si Sir Milo Cervantes at kanyang tinalakay ang pamamahala ng ani. Ang tamang paggapas at pag-iik ay nakapagdudulot ng magandang kalidad ng butil, mahal na presyo sa merkado at pagkagusto ng mga mamimili. Anihin ang palay kung ang moisture content nito ay 20 to 25% kung tag-ulan at 18 to 21% kung tag-araw. Upang malaman kung malabato na, pisilin ang butil sa puno ng uhay sa pamamagitan ng hinlalaki at hintuturo. Kung kulay ginto na ang karamihan sa mga butil sa uhay, ito ay pwede nang anihin.
Ang pag-aani ng mas maaga ay nagreresulta ng paggagapas ng maraming hindi pa hinog na mga butil at mababang porsyento lamang ng bigas ang makukuha dito kapag giniling. Kung mas huli naman, marami sa mga butil ang malulugas at maraming mawawala dahil sa pagkadurog sa panahon ng paggiling. Mga rekomendasyon naman po upang magamit po ang atin pong key-check. Giikin agad ang palay nang hindi lalagpas sa 1 araw pagkaani para sa tag-ulan at 2 araw naman kapag tag-araw. Gumamit po ng malinis na makinang panggiik na may tamang settings. Anihin po ang palay kung ang moisture content nito ay 20 to 25% kung tag-ulan at 18 to 21% kung tag-araw. Iminumungkahing gumamit po tayo ng grain moisture meter at kung wala naman po tayong ganito ay pwede naman po nating tansyahin na lamang po. Huwag po nating imbakin ang mga naaning palay ng higit sa 1 araw sapagkat nagiinit ang mga ito. Ito ay nagiging sanhi ng pangingitim at pagbaba ng kalidad ng nagiling na palay. Ilagay po natin sa tamang bilis ang makinang panggiik para maging maganda ang unang paglilinis ng aning palay. Ang masyadong mabilis na makinang panggiik ay nagreresulta sa mas mataas o mas maraming butil na sira, samantala ang mabagal naman na settings ay nagreresulta sa maraming palay na hindi nagigiik o nasasayang lamang. Ngayon naman pong araw, ano naman po ba ang atin pong pag-uusapan dito po sa atin pong programa? Alamin po natin yan dito lamang po sa ating Agri-Mazing. Tamang-tamang sikat ng araw. Tiyak na mabilis na matutuyo ang palay ko. Aling Susan, kailangang may net o lona sa ibabaw ng semento kapag nagbibilad ng palay. Nasa TV lang tong si Donald the Newscaster ah. Kapag may halong dumi ang binhi, maaaring bumaba ang kalidad at dami ng bigas na magigiling at maaaring maging balaki dito sa pag-iimbak ng mga tuyong butil. Kailangan rin na malinis ang bilaran upang masiguro na walang maihalong bato at iba pang butil mula sa ibang variety. Ipinapayo rin na haluin kada 30 minuto ang mga nakabilad na palay. Key-check 9. Pinatuyo, nilinis at inimbak ng maayos ang palay. Ang wastong pagpapatuyo ay nagpapahaba ng buhay ng butil habang ito ay nasa imbakan, nagpapababa sa dami ng mga nasasayang na butil, pumipigil sa pagbaba ng kalidad ng mga butil, nagpapataas sa dami ng magiging bigas. Samantala, ang hindi wastong pagpapatuyo ay maaaring magresulta sa mataas na bilang ng mga may lamat na butil na maaaring maging dahilan ng hindi pagtubo. Ang pagpapatuyo ng matagal sa mataas na temperatura ay nag-aalis ng bango o aroma na mga mababangong variety ng palay. Dagdag pa dyan, ang mataas na temperatura kasama ang mga basang butil ng palay ay maaaring maging sanhi ng paninilaw at hindi natural na pagkalaon ng butil. Tandaan, huwag patagaling basa ang palay. Patuyuin agad ang palay na pangbinhi pagkatapos maani. Huwag palampasin ng 1 araw nang hindi ito pinatuyo upang hindi ito masira. Ipinapayo rin na hanggang 1:00 lamang ng tanghali ang pagbibilad ng binhi nang hindi masobrahan ang pagkabilad nito lalo na kung tirik na tirik ang araw. Huwag apurahin ang pagpapatuyo ng binhi. Ipinapayo ang 12 to 14% na moisture content upang mapanatili ang kalidad habang hindi pa napupunla. Bukod sa pagpapatuyo sa araw, pwede ring gumamit ng makinang pantuyo. Natapos ng patuyuin. Ano naman ang payo ng mga eksperto sa paglilinis ng binhi? Alam na namin yan! Aba, may lab team pa pala dito? Pagkatuyo, pwedeng gumamit ng blower o seed cleaner nang mahiwalay ang mga butil na walang laman, magaan, buto ng damo o anumang dumi. At syempre, kailangan ilagay sa malinis na sako ang bagong linis na binhi.
Pagkatapos patuyuin at linisin, kailangan tama rin ang pag-iimbak. Tama! Isalansan ang binhi sa ibabaw ng paleta sa loob na malinis sa bodega o imbakan na dadaluyan ng hangin, walang pesing insekto at daga at hindi nababaha. Tandaan, huwag pagsamahin sa iisang lugar ang mga nalinis at napatuyong binhi kasama ng pataba o mga kemikal. I-feel din ang sako ng binhi kung nag-iinit. Buhatin ang sako. Tignan kahit isang beses kada linggo kung may sumalakay na peste o kaya naman nagmantsa dulot ng tubig o halumigmig. Huwag din masyadong mataas ang pag-iimbak ng binhi o bigas. Sapat na ang 6 hanggang 7 sakong taas. At syempre, panatilihin ang 1 metrong espasyo kada stocks mula sa dingding at bubong. Sa tamang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng binhi, Mapapanatili ang mataas na kalidad ng butil. At mas tatagal ang buhay o shelf life ng binhi sa imbakan. At syempre, maiiwasan ang aksaya. Sa tamang pagtuyo, paglinis at pag-imbak ng binhi, Mas mataas ang kita At nasisiguro ang supply ng dekalidad na binhi o butil. Key-check 9. Pinatuyo, nilinis, at inimbak ng maayos ang palay. Para sa isang masaganang ani at mataas na kita, ating alamin kung ano nga ba ang RCEF. Mula sa website ng rcef.da.gov.ph, libu-libong magsasaka na ang natulungan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program ay nagpatuloy sa pagkamit ng mga milestone sa mga tuntunin ng pagbibigay ng pagsasanay, advisory services at iba pang extension modalities para sa mga magsasaka ng palay sa ikatlong taon ng pagpapatupad ng programa. May 4 na pangunahing programa ang nakapaloob sa RESP. Kabilang dito ang makinarya at kagamitan para sa pagpapalayan, pagpapaunlad at pagpapalaganap at pagsulong ng binhi ng bigas, mas pinalawak na rice credit assistance, pagbibigay ng serbisyo tungkol sa pagtatanim. Hatid nito ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito rin ay tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Sa Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Rice Certification Law, sambayanang Pilipino, lahat panalo! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinahabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding.
Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kayo pa rin po ay patuloy na nakasubaybay dito po sa ating programang Usapang RCEF at kanina nga po sa atin pong Agri-Mazing segment ay na-introduce po sa atin ang ating lesson sa umaga pong ito. Ang Key Check 9 o ang pagsisinop ng ani. At tapos na po tayo sa pamamahala ng ani. Ngayon naman po, pagsisinop naman po ng ani ang atin pong tatalakayin. At ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol po rito. Kasama pa rin po ang atin pong RP kahapon, na resource person kahapon, na nagtalakay din po sa atin ng pamamahala ng ani. At para po introduce po sa atin ang Key Check 9, narito po ang ating kapartner, Mr. Milo Cervantes. Sir Milo, magandang umaga. Good morning ulit, Ma'am Gayla, at sa mga nanonood at nakikinig ng ating Usapang RCEF. Okay, at yun nga, para po ako na naman po ang inyong RP dito sa Key Check 9, no? So, natapos natin ang Key Check 8 kahapon, no, na may management area na harvest management, no, at may Key Check slogan na harvested the crop at the right time. So, pag inanin natin ng right time, okay, syempre gain, okay, or ano tawag doon, mas malaki yung ani at saka kita natin compare sa pag-ani ng too early at too late. Ngayon naman po, dako tayo sa post-harvest management at Key Check 9 na ang kanyang slogan ay dried, clean, and stored grains properly. Okay? So, dito, bakit nga ba tayo, or why do we grow rice? Ano ba yung mga purpose natin? Bakit tayo nagtatanim ng palay? So, syempre, no, para po, una, sa ating consumption or sa ating commercial use for food. Kasi nga po, sabi ko nga nung nakahapon, no, na isang Pilipino ay hindi niya kaya, no, na hindi kumain ng kanin sa isang araw. Meron at merong kanin yan. Minsan pa nga, di ba po, sa ating mga Pilipino, hindi lang 3 beses tayo kumain. Di ba? Minsan sa mga iba, mga 5 beses, di ba? 4 na beses. Kasi may mga merienda. At ang ginagawa na merienda, for example, kilaban ka, o kilaban ka ron niya, ginagawang merienda is kanin pa rin, no? So, pinaka-favorite natin ang kanin. So, then, ano yung isang reason pa, syempre, nagtatanim tayo upang may tanim ulit tayo. Okay? Or for seed purposes or planting. So, growing inbred rice for food or commercial use. Bakit nga ba inbred rice? Kasi nga, ang inbred rice ay madali lang po na i-manage or paramihin compare sa hybrid. Kasi nga sa hybrid, maproseso pa. May mga F1, F2 pa, no, na paghahaluin. Or yun nga, may mga gagawin ka pang bago ka makapag-produce ng mga hybrid. Pero sa inbred ay pwedeng-pwede. Okay, mabilis lang. Kaya nga sa RCEF, no, ito ang pinopromote, okay, yung inbred para po ma-address yung taggutom, okay, or kagutuman. At yun nga, maging sufficient ang supply natin ng bigas sa ating bansa. So, sabi niya dito, no, you cannot improve the quality of the grains after harvest. Okay? You can only maintain it through proper post-harvest practices. So, sabi ko nga, kung ano ang itinanim mo, for example, nagtanim ka ng pangit na variety, so pagdating mo ng harvest management or sa Key Check 8, syempre, asahan mo na, pangit nga or hindi di kalidad yung iyong tinanim. Aani ka ba ng maganda? Syempre, pangit din ang aanihin mo, di ba? Ngunit, kung nagtanim ka naman ng dekalidad na variety, okay, at naani mo ay dekalidad din, ang kailangan mong gawin, no, pagdating ng post-harvest management is to maintain that kagandahan. Upang sa ganon, wala nang losses pa na mababawas. Okay? So, sabi niya kasi dito, no, even after harvest, grains are alive and continue to
respire. So, take note po na ang ating mga grains po ay hygroscopic. When we say hygroscopic, may capacity siya na mag-absorb ng moisture content at magpakawala ng moisture content. Okay? Grain quality deteriorates, sabi niya, because of changes in temperature and relative humidity that affects the moisture content of the grains. Okay? So, dito, punta tayo sa kahalagahan or importance ng K-Check 9. So, ito, pag proper post-harvest practices, nasunod mo ang tamang pagpapatuyo, paglilinis, at pag-iimbak, ito yung mga magiging resulta mo, di ba? You are making or you are maintaining quality of the grains. Okay? Siyempre, nasunod mo ang drying, napatuyo mo ng maayos, nalinis mo ng maayos, at the same time, inimbak mo ng maayos sa iyong imbakan. Okay? So, nami-maintain mo yung dekalidad or kalidad ng iyong grains. Then, make long storage possible. Kasi yun ang ginagawa ng drying actually. Okay? Na yun nga, na-dry mo, nalinis mo, na-store mo. Syempre, ang kanyang mahaba-haba mo pa yan na gagamitin. Pwede mo pang gamitin yan. Okay? For example, 6 months. Okay? Pero yun nga, dapat nga kung nag-imbak tayo, no, hanggang 6 months lamang. Kasi nga, for example, tumagal pa yan ng years. Okay, kailangan muna ng magpa-germination test ulit. Okay, at yun nga, kung hindi umabot ng 85%, ay huwag mo munang medyo delikado ng itanim iyon. Okay? Then, maintain quality of palay suitable for milling. Yun po ang ginagawa ng drying, cleaning, at storage. Siyempre, para nga po maipakiskis natin at di kalidad pa rin, no? Yung ating palay. Okay, at paglabas syempre bigas. Okay? At isa pa, prevent post-harvest losses. Nag-dry tayo, nag-clean tayo, nag-store tayo ng maayos upang sa ganun maiwasan natin ang anumang lugi or kalugihan. At syempre, no, eto, another importance of K-Check 9, producing high-quality rice helps in, pag nag-produce ka ng dekalidad na binhi, ano yung mga nangyayari? Syempre, nami-meet mo ngayon yung customers requirement. Siyempre, sino ba naman ang customers na kung saan ay, yun nga, ayaw niya ng dekalidad na pagkain. Siyempre nga, alam niyo ba, siyempre, karamihan sa mga farmers dito, may sineseparate sila. Actually, may sineseparate sila na pangkain. Okay, yung mga, alam niyo, for example, gusto nila ng malambot, ay magtatanim sila ng Insect RC 160. O, ito, pangkain namin ito. At kung ito ay pangbenta naman, ito, magtatanim ako ng 222. Okay, or Insect RC 222. Kasi ang 222 kasi high yielding yan, no? Then, acceptance of the product in the market. Siyempre, kung di kalidad dyan at ibibenta mo yan, ay siyempre, gustong-gusto ng mga mamimili yan. Di ba? At you are achieving the greater overall market value for produce. Hindi lang babaratin, no? Hindi binabarat yung iyong ani. Okay, or na-produce na ani. At syempre, dako tayo, tapos tayo sa importance, no? Dako tayo ngayon sa assessment, okay, ng K-Check 9. Sabi niya dito, dried grains uniformly within 12 to 24 hours after harvest. So, kailangan daw, okay, na i-dry mo na kaagad, okay, ng pare-parehas within 12 to 24 hours after harvest. Pangalawang assessment naman, properly stored clean grains at 12 to 14 moisture content. Okay, so dito naman, no, actually sa assessment ng K-Check 9 may dinagdag dito pero hindi ko na sinali po, no, na attain premium quality of the grains, pero hindi ko na po sinali dyan sa kasi nga kung nasundan mo naman yung dalawang ito, okay, yung na-attain mo naman na yung premium quality ng grains. Okay? So, para ma-meet natin, no, yung assessment, ito yung mga recommendations. Okay? So, unang recommendations, dry the palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest. Okay? So, dito, if you use mechanical dryers at temperature not exceeding 50 degrees Celsius or 70
degrees Celsius for 5 to 8. Siyempre, kung nag-exceed dyan yung iyong temperatura, ay talagang, anong tawag doon, nakusol. Kung nadati Ilocano ka, di ba? Siyempre, kung masyadong mataas ang iyong temperatura, tinan mo, pag flatbed, at yun nga, pag flatbed dryer pa ang gamit mo, yung tuyong-tuyo na part ay doon sa ilalim, okay? Yung ilalim na part ng flatbed dryer. Okay? At dito naman sa upper part ng mga yung mga greens dito sa upper part, ay syempre, hindi pa yan masyado kasi nga nabigla. Okay? Kaya wag niyong bibiglain po pag nagpapatuyo po tayo. Wag biglain. Then, when drying dripping wet palay, operate the dryer with unheated air during the first 1 to 2 hours of drying or until 18% MC or skin dryer. Hayaan nyo muna. For example, naglagay ka doon sa flatbed dryer ng i-drain mo na palay. O, magpalipas ka muna ng 1-2 oras bago mo sindihan. Okay? Upang maiwasan natin yung pagkabigla ng palay. Okay, then, reduce drying air temperature to 40 to 45 degrees Celsius during the last 2 hours of drying or when MC is about 15%. Okay, dry grains to 12 to 14%. So, kailangan mo po ng magbawas ng drying air temperatures to 40 to 45 or pwede tayong mag-summarize or magsuma sa 43 degree Celsius. Okay, at dito naman sa kabila, meron tayong napapansin dyan, that is, recirculating air dryer, So, ang recirculating air dryer na yan, yun nga, comes in the variety of capacities, okay, from 2 tons, okay, yung kanyang capacity, for seed production stations, up to 20 tons, okay, so medyo marami-rami yung capacitating, or capacity ng recirculating dryers na ito. Okay, sabi niya dito, a dryer is mechanical device or machines that removes the water from wet, okay, by forcing either ambient air or heated air through the grain bulk. At dito pa sa circulating dryer, ang umiikot po dito yung binhi. Okay, umiikot yung binhi dito hanggang sa ma-dry. Ito naman kasi kung papansinin natin, may mga parts siya dyan na may mga na siya dyan mga online moisture meter. Okay? Kaya hindi ka na mahirapan. Ang pinakamahirap lang dito na part is yun nga sa umpisa kasi pero may rin to may bucket elevator na rin kaya nga sa pag-unload na lang ang lang dito yung operator, dapat may isang operator na mag-stay. Okay? Dito balik ako sa dito sa flatbed dryer. Sabi niya kasi ito, grain breakage upon milling. Kung nangyayari ang grain breakage upon milling, anong nangyayari or anong ginawa natin na bakit nangyari ang breakage? So, maaari na nag-introduce tayo ng napaka-high or napaka-mataas na drying temperature. Okay? Or yun nga, immediate milling after drying. So, ang solution dapat natin, i-adjust natin yung drying temperature to below 45 degree Celsius. Okay? And kailangan nating maghintay or wait 1 day before milling. Pagkatapos mga harvest, okay, or wait mo, maghintay ka muna. Or pagkatapos mong, okay, maipatuyo, okay, maghintay ka muna ulit ng 1 day before milling. At syempre, kung nagka-problema ng loss of germination due to drying, kasi nga, ang nangyari doon ay too high drying temperature lang din, So, kailangan mo ulit na mag-adjust ng drying temperature to below 42 degree Celsius. Okay? So, eto naman, syempre, hindi naman lahat. Okay? Ay, yun nga yung flatbed dryer, hindi na nga gaanong ginagamit ngayon yun Kasi nga, syempre, medyo nahihirapan sila sa pag-operate. So, ngayon, ang pinaka talaga, kung walang recirculating dryer, syempre, no choice, sun drying. Okay? Sabi niya dito, when no mechanical dryer is available, sun dry on the clean, cemented pavement. Kung maaari, meron tayong mga net kasi. Up-upan tayo. Okay? Up-upan. Okay, lagyan natin ng net na manipis. Yung ginagamit natin sa pagbibilad nga, yung may mga itim din doon, may mga puti rin. Okay, then, stir the grains at least once every 30 minutes for uniform drying. So, sabi nyo siguro medyo matrabaho, Pero yun nga, kailangan to.
every 30 minutes para sa ganon, yun nga, ma-meet natin yung pagkapantay-pantay na pagkatuyo. As much as possible, i-avoid natin yung rewetting of dry palay by rain. Kung alam niyo naman po na uulan or medyo makulimlim ang panahon, wag na po nating pilitin na magbilad pa. Okay? Kasi yun nga, makulimlim, tas biglang umulan, nagbilad ka. Syempre, pag naulan ng iyong palay, syempre, ang mangyayari dyan, tas ipapaaraw mo ulit, breakage na naman, okay? Mababa na naman ang head rise recovery mo. At kung tatanungin nyo ako dito sa kanina sa stir the grains at least once every 30 minutes for uniform drying, kung ito ba'y lahat ng variety? Yes po, lahat po ng variety. Okay? Ito naman po, no, drying for milling purposes. Okay, ano naman yung mga advantages ng sun drying at saka mechanical drying? Ang advantages sa sun drying, una, low maintenance cost. Okay, kasi nga, nagdedepende ka nga, okay, sa araw. Okay, then, thorough and complete drying. Syempre, kung napakainit ng panahon talaga naman na matutuyo ang iyong binibilad, no? Then, energy efficient. Okay, kasi nga, yun nga, so, umasa ka sa sinag ng araw or the sunlight. Kills fungi and other storage pests. Okay, yun yung mga advantages ng sun drying. Ito namang mechanical drying, no? Not weather dependent. Ito lang naman kagandahan, no, pag mechanical dryer ang yung gamit. Siyempre, ano man ang sitwasyon ng panahon, tag-ulan man, okay, or tag-araw, walang problema. Okay, requires less labor. Tama naman, no, na siyempre, sa mechanical dryer kasi, kailangan mo, sa loading at saka unloading ka lang naman mahirapan doon, o maraming labor. Pero, yun nga, sa operation naman, okay, isa lang or dalawa, magsalitan na lang, no. Then, control drying air temperature. Sabi ko nga kanina, doon sa recirculating dryer, meron ng doon, mga online moisture meter. Okay? Na yun nga, makontrol mo na kung ilang, or lalabas na yun na medyo manuyo na. Okay? Easily operation. Okay? Kung ikaw ay dumaan sa training, syempre. Kung hindi ka dumaan sa training, ay medyo hirap ka sa operation. Kills fungi and other storage pests. Yun yung mga advantages ng mechanical drying. Dako naman tayo sa mga disadvantages. Okay, sa sun drying muna. Weather dependent. Siyempre, asa ka talaga sa araw. Wala kang choice. Okay, kung umuulan, hindi ka pwedeng magbilad. Requires more labor. Okay, talagang kailangan mo. Pati taga-shushu. Okay, kailangan mo rin. Okay, kasi kailangan mo na magbabantay. Pag hindi tuktukin ng mga manok yung binibilad mo. Okay? Then, uncontrollable heating kasi nga may mga instances na sobrang init ng panahon. At the same time, prone to contamination kasi nga, ano bang nangyayari ngayon? Siyempre, kadalasan kasi dahil di naman kumpleto, no, yung ating mga pavement na pagbibiladan. Ang pinagbibiladan ng ating mga mahal na magsasaka is sa mga kalsada. At siyempre, alam mo na sa kalsada, kung napakaraming dumadaan yung sakyan, syempre talagang baka makontaminate yung ating binibilad na grains or palay. Okay? Sa mechanical drying naman, ano yung mga disadvantages? Higher drying cost, syempre gagamit ka ng mga medium gaya ng kuryente. Okay? Or uling. Okay? Ipa, mga ganun yung nga gagamitin natin eh. At syempre, yung mga yun, binibili yung mga yun. Binabayaran yung mga yun. Then, uneven drying, sabi niya doon sa conventional flatbed. Kaya nga itong conventional flatbed, hindi na gaanong ginagamit din. Then, less energy efficient kasi nga gumagamit ka ng mga fossil fuels. Pangalawa na recommendation, no? Sabi niya dito, place dried clean, okay, or place dried grains on the top of the pallet to protect it from dampness while awaiting grain cleaning. Okay, so yun nga. Kailangan natin, kung walang paleta, pwede para at least hindi mabasa, pwede na siguro yung mga kawayan, okay? Or DIY. At least basta hindi mabasa. Okay? Use clean containers or sacks with plastic lining. Okay, then ensure correct label is placed inside and outside the sack. Okay, alam dapat natin kung ano yung mga label. Actually, dapat sinusulat natin For example, anong variety ito? Okay? For example, 2 or 3 beses ka nagtatanim sa isang taon. No? Dapat hindi ka magkalito-lito. No? Dapat na may label yung mga variety na tinatanim mo. Okay?
At syempre, para alam mo kung ano yung hugutin mo kung ikaw ay mangailangan o kung may bibili. Then, temporary storage of dry grains before cleaning should not be longer than 3 days. So, sabi nga dito, bakit? Sasagutin yan ng pangatlong recommendation. So, clean dry grains 2 to 3 days after harvest. Bakit? Para yun nga matanggal natin yung mga impurities such as mga chaff or mga unfilled grains, mga straw, okay? Kasi yung mga impurities na ito ay mataas sa MC or moisture content na silang nagkukos ng hot spot or pag-init, okay, ng mga iniimbak mo, okay, na palay inside the sack. Okay, sabi niya dyan, if using a grain cleaner, regulate the speed of cleaner to minimize losses. Yung sakto lamang, no, yung hindi naman napakabilis, no, sa pagki-cleaner, no, kasi yun yung operator, kawawa naman yan kung sobrang bilis. Okay, then ensure grain cleaner is free from any possible mixture before using. Kasi nga ang kaugalian natin kasi, no, ng mga Pilipino, di ba? Correct me if I'm wrong, na ang ginagawa natin, di ba, for example, tapos na natin ginamit yung kahit na anong machines or ang ginagawa kasi natin, tapos na, binabaklas, di ba? Binabaklas minsan, tapos nilalagyan ng yung used oil. Okay, di ba ganun yung mga natin? At the same time, pero ito kung gagamitin mo, for example sa grain cleaner, nilagyan mo ng used oil, okay, para hindi aglati kunam. Okay, or hindi mangalawang. Siyempre, siguraduhin mo na kung gagamitin mo ulit ay hindi na amoy ng hindi amoy oil yung iyong grain cleaner. Take note na ang ating palay ay hygroscopic din, no? At siyempre, kung yun nga, may mga possible mixture doon, talaga makukontaminate ang iyong palay. Then, pang-apat, if not sold immediately, no, kung hindi mo naman may ibebenta kaagad, keep rice in a storage area that is waterproof. Wag naman po yung wag naman yung butas-butas yung pinag-storan mo ng iyong palay, okay? With proper aeration, kailangan ng aeration din, okay? May daluyan ng hangin. At free from rats, birds, and pests. So, dito, no, for example, tayo ay medyo may kaya, okay, na pwede mo naman na anong tawag doon, ipalitada, okay? Palitadahan mo yung storage area, loob at labas, okay, para hindi mag-penetrate. Pag malakas ang ulan kasi, di ba, at may kasamang hangin, kung hindi yan palitadahan, okay, di ba, tatagos. At the same time, kung hindi yan napinturahan, ay suggest na magpintura kayo ng white upang sa ganun makita niyo yung mga infestation ng mga rats, birds, and pests, kung mayroon man. Sabi niya dito kasi, no, never store clean dried grains together with agricultural chemicals, fertilizer, cement in the same storage area. Siyempre, no, huwag niyong paghalo-haluin yung mga ito. Kasi nga, for example, napaghalo mo si fertilizer at saka si bigas, okay? At yun nga, sa portion na yun, si fertilizer nababasa. Okay? Kasi, sabihin natin, may butas yung yung pinaglagyan mo, nababasa si fertilizer. Maaari, syempre, nababasa ang fertilizer at pag tinabi mo ito sa palay, ang mangyayari ay talagang mababasa rin yung palay natin. Tama? Okay? Then, pangalawa, check for heating. Okay? By lifting the top bag and filling the bag below. Hindi naman na masama na mag-inspect ka. For example, hektarya ang iyong sinasaka na kapag ani ka ng tonelada rin, no? O, inspect mo ngayon. For example, hindi ko pa ibebenta. Inspect mo, i-lift up mo yung bag or yung sako kung mayroong, anong tawag doon, kung yun nga, ay nag-iinit na. Okay? Or may mga portion na nababasa. Okay? Kung meron man, alisin mo muna ang mga ito at then ipatuyo para hindi ma-absorb ng iba pa na kanyang katabi. Okay? Then, inspect the stocks at least once a week to detect pest infestation, physical damage, and staining caused by water. Okay? Mag-inspect mo rin yung mga ini-store mo at least once a week, no? Pero yun nga, kung pwede, kahit twice a week nga kung medyo masipag-sipag, para at least ma-address natin kaagad kung may mga infestation ba na nangyayari o kaya may mga staining caused by water. Then, dito po, another, keep the storage area clean and tidy, inside and outside and
ensure periodic aeration. Sabi niya kasi, kung ito ay malinis, okay, at na-ensure mga periodic aeration, ito ang mga epekto, syempre, prevent re-entry of moisture in stored grains. Okay, kasi nga malinis. Syempre, kung malinis yan, actually kung malinis, mas madali pang maglinis eh. Mas mapapadali pa no, yung pag-maintain or maintenance. Okay, pangalawa, protect grains from insect, rodents, and birds. Siyempre nga, malinis nga eh. Siyempre, malinis yung iyong area. Yung mga insekto, mahihiyayan na pumunta kasi kitang-kita mo sila, okay? Pati mga rodents and birds. Then, pangatlo, facilitate loading and unloading. Kung ito ay nakaayos, okay, nakaplano, okay, maayos ang pagkaka-file mo, pagkaka-stock mo, ay mas at the same time malinis, mas kung lalabas ka, mag-unload ka, at saka mag-load ka, mas madali. Then, you are maximizing the use of space. Nagamit mo ng tama yung espasyo ng iyong lugar. At yun nga, is product maintenance. Okay? Or, yun nga, mas mapapadali pang maglinis. Take note no na, yun nga, for example, parang iplano din natin, magplano rin tayo sa storage area. Okay? For example, sa area na ito, itong variety na ito. Sa area na ito, itong variety na ito. At take note no na first in, first out. Okay? Kung ano yung una mong pinasok, yun din dapat ang una mong ilabas. Okay? Then, panglima, in carrying bags of rice, do not drag. Okay? Huwag nating hilain to prevent damages to the packages. So, use sack barrows if available. Siyempre, yun nga, minsan sa pagod na rin siguro ng ating mga farmer magsasaka. Okay? Nagagawa na to na hinihilal lang nila. Okay? Tas kung sakyan mo ay garong, alam niyo yung mga garong na pinaglalagyan ng mga baboy. Okay? Kung gano'n ang sakyan mo at nabuta, syempre, magtataka ka siguro pagdating mo sa bahay mo, ba't ngay? 1/4 na lang itong nasa sako na ito, nasa ilalim. Yun pala, nandun sa daan na nalaglag na. Okay, kasi nga hinihila mo. Okay, pero yun nga, as possible, use sack barrows or wheelbarrows kung available. Ito yung sabi ko pala kanina, sorry. Ito pang-anim. Prepare the stock layout plan before the sacks arrive. Okay, ibang-iba talaga kung may plano ka na, no? Nakaplano na. Para hindi ka na mahihirapan na kung dumating yung stock mo ay okay na. O, itong variety na dito ka, itong variety na ito dito ka. Okay? Do not mix varieties in one stock or pile. Do not mix in the stock old and new harvest. So doon na pumasok ngayon yung sinasabi ko na first in, first out. The same time, wag mong paghaluin no, yung old at saka new na harvest. Okay? Para ma-determine mo kung sino at ano yung una mong ilalabas. Okay? Stock should be built up to the edge of the pallet, okay? Bundled stocks are more stable. Okay? So basta pag kayo, nagkakarga kayo sa paleta, yung dapat maglalak, no? Kasi kung isang direksyon lahat yan, magkukulaps yan. Okay? Dapat nga may lock talaga yan, okay? Paganto, okay? Kahit na tatlong paganto, then may lock dapat. Iyan. Parang yung pagkamada ng hollow blocks, no, naglalak. Kasi kung isang direksyon lang yun, talaga magkukulaps yan, matutumba. Then, provide air spaces in every stock or ventilation. Ibang-iba rin po no, na merong mga space pa rin, no. Okay, para yun nga, yung hangin ay free lang din na nakaka-flow. Then, stock should not be so high that the packages at the bottom are crushed or split. Okay, example given dito, 6 to 7 bags high lamang po. Wag naman na masyado na baka isampay nyo na doon sa tie beam ng inyong storage house, no? Kasi wala na kayong mapaglagyan. Wag namang sobrang taas. Sabi niya ang recommendation nito is 6 to 7 bags high. Okay? Sabi niya diyan, no? Heights of the stock should not exceed the height of the wall. Okay? Then, maintain 1 meter space before stocks and walls and roof frames. Okay? So, yun nga, dapat may distansya na kahit 1 metro. Kasi nga po, sabi ko nga po, kung ito ay umulan, may ulan, okay, at may kasamang hangin at medyo malakas-lakas, okay, kung nakadikit yan sa inyong wall, okay, or malapit sa iyong wall, posible na mag-absorb ito ng moisture content. At the same time, itong advantage nito, itong 1 meter space, kasi nga, for example, you are a seed grower, no?
okay, sa iyong area, may bodega ka rather, may bodega ka. So, mas mapapadali na kung saan, kung pupunta si seed inspector, mag-i-inspect siya, at least medyo maluwang-luwang naman yung dadaanan niya. Okay? Naka 1 meter naman. Then, syempre, meron tayong input, output, at outcome. Kung yung ginawa natin, no, nagpatuyo tayo, naglinis tayo, at nag-imbak tayo ng maayos, maging output niyan, syempre, high quality grains, okay, reduce post-harvest losses, at syempre, you maintain viability. Syempre, yung si viable, pwede pang itanim ulit, at pwede ba siyang mag-germinate ulit? No, pwedeng itanim sa susunod na season. Then, outcome niya, higher income. Syempre, nasunod mo ang input at output. Then, you ensure supply of quality rice. Okay, so, ibang-iba, no, na kung saan nasusunod mo yung tamang input at output. Okay? So, review tayo ng konti. So, dito, sabi niya dito, dried grains uniformly within ilang oras. Okay? Hours after harvest. So, sabi niya dyan, kailangan 12 to 24 hours after harvest. Okay? Properly stored clean seeds at ilang percent na moisture content? 12 to 14% moisture content. No? So, yun ang ano. Pero yun nga, mas safe siguro na ano, na mag-ano tayo or mag-imbak tayo ng kahit ano, kahit medyo nasa 10 to 12. Mas pinaka-safe yun. For example kasi, galing ka ng malayong lugar, no? Okay, or sabi na natin, galing ka doon sa Alaminos. Ipupunta mo ngayon yung ipapa-inspect mo na, ano, na grains. Okay, dyan sa BPINS QCS. At for example, no, nag 14% ka lamang yung moisture content. Paano nga kung nag-absorb yun ng moisture content sa daan? Okay. At pagdating mo sa NSQCS, sa BPI, pagka-test nila, pagkatapos i-test, meron ng ano, meron na, nagdagan na, naging 15% na. So, bagsak ka ngayon, uulitin mo ngayon. Okay, magre-retest or magpapaaraw ka ulit, magdadry ka ulit. Oh, so, to be safe, 'di ba? Nandun ka lamang dapat sa 10 to 12, okay, para yun nga, safe pa rin pag binyahe mo. Di ba, maka-absorb ng moisture. O maka-absorb ng moisture content, at least, hindi nahigit yan sa 14. Then, maintain minimum of 85% germination rate. Okay, yun naman ang mahalaga, no? Basta may 85% germination rate. Yun nga, yung germination rate, talagang pwede natin gawin yan sa mga ano for example, sa isang tissue o paper bag. Okay, kuha ka ng sample doon, or kung gusto mo ng ilang replication, okay lang din kahit na 3 replication para accurate. Kuha ka doon sa isang sample ng sako. Okay? Tapos ang gawin mo, ganito. Sa isang tissue, okay, maglagay ka ng 100. Okay? Kung ilan yung nabuhay doon, nag-germinate, okay, ng maayos. Okay, for example, nakabilang ka ng 85. Uy, pwede. At kung ilang replication naman yung ginawa mo, 2, 3, o i-average mo na lang. Kung higit sa 85%, ay maganda yung germination rate nung variety na yon or yung palay na iyon. Okay, and that's it for K-Check 9. So, maraming salamat sa inyo. Muli po, kung may mga katanungan kayo or may mga inquiries about K-Check 9, huwag kayong mag-aatubili na magtanong. Pwede nyo rin akong i-PM, okay, or i-private message, or pwede kayong mag-comment sa ATI Ilocos region. Okay, and maraming salamat po muli sa ating mga tagapakinig at mga loyal na sumusubaybay sa ating Usapang RCEF. Ayos, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron.
Makakatulong sa iyo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Malaking tulong ang hatid ng RCEF sa kanilang trainees. Sa pamamagitan ng binibigay na pagsasanay, mas napapalawig pa ang kaalaman ng mga magsasaka. Magandang araw. Ako po si Cheryl Rolamas, ang Farm Assistant Manager ng Rolamas Farm. Malaking bagay ang nai-contribute ng RCEF sa akin at hindi lang po sa akin, pati na din po sa mga kapwa ko farmers dahil sa maikling panahon na na-train po kami sa training of trainers on the production of high-quality inbred rice seeds and farm mechanization. Sapat na po yung nalikom kong kaalaman upang ma-i-apply sa farm at ganun na din ay maibahagi na rin po sa mga farmers dito sa Aringay upang sa ganun ay mapabuti at mapataas nila ang kanilang mga ani. Mula sa suporta, tulong at pagbibigay kaalaman ng Rice Extension Service Program, tiyak na mas mapapabuti at mapatataas ang ani ng ating mga magsasaka. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Maraming salamat Sir Milo at yan nga po ang atin pong Keycheck 9, ang pamamahala ng ani. At dyan na nga po nagtatapos ang atin pong mga keychecks. Ang huling keycheck na po, Keycheck 9, pamamahala po ng ani. Pagsisinop ng ani, sorry po. Muli tayo po ay nakapakinig at natuto sa atin pong programang Usapang RCEF. Sa susunod na Martes, ikalimang araw po ng Setyembre, mapag-uusapan naman po natin ang iba't ibang digital apps ng palay na makakatulong po sa atin sa pagtukoy po ng mga peste at mga sakit na sumasalakay po sa atin pong mga pananim. Busog na naman po tayo sa kaalaman dito po sa Usapang RCEF. At ayan nga po mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito po sa atin pong programa. Kita-kits at kinig-kinig lamang po sa susunod na Martes, alas 10 hanggang alas 11 pa rin po ng umaga, dito po sa DZRD Sunshine Radio at sa ating ATI Ilocos Region Facebook page. Sa ngalan po ng ating Center Director, Dr. Helio C. Evangelista, ang ating Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Aben, ang ating mga kasamahan sa ATI RTC1, ang atin pong Station Manager, Sir J. Mendoza, at ang mga nakasama po natin sa ating technical side, sina Sir Peps Lambino, Sir Richard Manuel, Sir Jake Abaygar at Miss Camila Manalo. Ito po ang inyong lingkod sa umagang ito, Gail Padua. Maraming salamat at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, Usapang RCEF, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.